Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na hindi dapat pumalag ang armed forces sa People's Liberation Army dahil sigurado umanong abo na lang ang matitira kung magkakamali ang PNP. Nagbabala si General Jiang Xingmen ng Discipline Inspection Commission ng People's Liberation Army na kaya umanong wasakin ng kanilang militar ang buong kung papalag ang military sa PLA. Sinabi niya na hindi umano kailangan gumamit pa ng mga nuclear weapons ang Chinese military para maagaw ang Pilipinas dahil kaya nilang wasakin ang mga syudad sa bansa gamit lamang ang mga conventional weapons. Hindi rin umano naniniwala si Jiang na may kakayahan ang armed forces na protektahan ang buong Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mahabang coastline nito at hindi rin umano kayang tapatan ang mga armas ng PLA. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na sa ngayon 36% ng modernization program ang kanilang natapos sa 150 proyekto na balak nilang kumpletuhin upang ma-modernize ang sandatahang lakas at magkaroon ng disenteng kakayahan na ipagtanggol ang bansa. Binigyang diin naman ni Aguilar sa isang virtual na interview sa media na ang karagdagang progreso sa pagpapatupad ng modernization program ay nakasalalay pa rin sa budget na ilalaan ng Kongreso. Sa pagkakaroon ng timeline na 15 taon para isagawa ang modernization, sinabi ni Aguilar na sa ngayon ay nasa third horizon na ang sandatahang lakas at sa 150 na proyekto, 54 na ang kanilang natapos. Sinabi ni Colonel Aguilar na sa panig ng Armed Forces of the Philippines, handa na umano sila sa kanilang listahan o sa plano kung ano ang gusto nilang kunin para mapalakas at ma-develop ang kanilang mga kakayahan. Anya, nakabili na sila ng ilang mga air assets tulad ng mga heavy lift helicopter, combat capability helicopter, tactical radio, amphibious assault vehicle at ilang mga kagamitan na nagbibigay ng malaking suporta sa kanilang mga civil engineering activities. Sinabi niya na tayo ay nasa isang maritime na bansa at sa makatuwid, ang unang line of defense ay ang ating hukbong dagat na sinundan naman ng Air Force. Nauunawaan din nila na mas malaki ang alokasyon na ibibigay para sa Philippine Navy at Air Force dahil kailangan nating ipagtanggol ang bansa mula sa mga eksternal na banta. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na haharangan umano ng Chinese government ang anumang plano ng Pilipinas na magsagawa ng oil exploration dahil wala umanong karapatan ang na magsagawa ng aktibidad sa loob ng teritoryo na pagmamay-ari ng China. Balak ng komunistang bansa na magpadala ng mga Coast Guard ships sa mga lugar na pinaniniwalaang mayaman sa oil at natural gas deposit upang maprotektahan umano ang kanilang mga resources. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Affairs ng China na si Wang Wenbin na papayagan lamang ng kanilang gobyerno ang anumang pinaplanong paghahanap ng langis kapag nagkaroon ng kasunduan o Joint Exploration Agreement. Sinabi ni Wang Wenbin na handa umanong gumamit ng dahas ang People's Liberation Army, Navy at Coast Guard kung sakaling ipipilit ng gobyerno na magsagawa ng isang unilateral na aksyon. Iniulat ito matapos manawagan si Senator Francis Tolentino sa DFA na maging maingat sa plano nitong pakikipag-usap sa China sa posibleng joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea at nagbabala siya ng isang kasunduan ay maaaring humantong sa paglakas ng presensya ng China sa nasabing karagatan.
Naglabas ng pahayag si Tolentino matapos sabihin ni Foreign Affairs Secretary na nakatakdang ipagpatuloy ng Pilipinas sa China ang mga pag-uusap tungkol sa isang joint exploration. Sinabi niya na baka patibong lang itong joint exploration tapos biglang agresibong papasok ang China sa West Philippine Sea dahil posibleng magpadala ng maraming barko ang China at sasabihin nilang mayroon na silang karapatan na mag-drill at magsagawa ng scientific marine research sa lugar. Idinagdag niya na baka mas tumindi pa ang kanilang mga ginagawang pang-aabuso at lalong lalakas ang kanilang presensya doon, ma-legitimize pa yung dating mali. At para kay Tolentino, dapat magdahan-dahan, maghunos dili dahil baka patibong lang ito. Sinabi rin ng mambabatas na dapat kasama ang Senado sa mga talakayan ng dalawang bansa dahil maaring extension ito ng ating foreign policy. Ngunit sinabi naman ng joint exploration talks sa China, ang panig ng Pilipinas ay gagabayan ng konstitusyon. Gayonpaman, iginiit ni Senador Tolentino na dapat ding kilalanin ng komunistang bansa ang 2016 arbitration ruling na kung saan ay pumabor sa Pilipinas at nagbigay ng karapatan sa bansa na i-explore ang sarili nitong exclusive economic zone.